Kami po ay nalulungkot dahil kayo po ay mukha lang naman at the moment, no? Nabiktima ng tinatawag nating love scam. Opo. Okay. Sa lahat ng love scam cases, ang una kong tanong, ma'am, paano kayo nagkakilala itong Jeannie? Ano po, through ano po siya, yung sa page ng sa mga tumboy baga po, doon napapasok po ako doon. Okay po. Tapos, yung bata ko yung single mother, Apo. yun, naghanap ako ng, sabi ko nga, ayoko na po na magmahal ng lalaki kasi Katuwang na babae naman po ang Oo, ilang beses na rin kasi po ako na kung saan ay naloko na rin ako. Sa pangalawa kong naging asawa ay sabi nga natin na direct to the point, naging kabit po ako. Tapos lahat po ng mga ano ay lahat 'yon ay kinuha sa akin ng tunay na asawa. Kaya po ako napapunta sa ibang bansa nang dahil doon po. Apo. Hindi ko po kung saan baga hindi ko pinaglaban yung sa side ko. Opo, ma'am. Yun, gayon yung naanuhan ko nga, yan si Tumboy na Si Jeannie po. po, na nag-ano sa akin na sabi na natin ng hiram ng 20K. Tapos ay na ano ko na po siya, nahuli ko na agad na siya ay kung saan baga na ano ko na agad na siya ay parang sinungaling na tao. Kasi nung tatlo po kami nag-usap na yun po bago ako nagbitaw ng pera sa kanya. Tama po, tama po. Yung may-ari ng baboy, siya, tsaka ako. Okay. Yung pera pinadaan ko sa kanya. Tapos mga 2 weeks, tumawag ako sa kanya. Sabi ko, bakit yung baboy parang hindi niya nare-remind sa akin. Opo. Tapos ang ginawa ko, hindi ako nag-point sa kanya. Dinin mo na sa isa. Sabi ko, ate, nasaan yung baboy? Patingin ako. Opo. Sabi niya, anong baboy? Yun, doon ko na nalaman na wala pala palang siyang baboy yan. wala po. Tapos yung picture na sinisend sa akin, iba-ibang size ng baboy. Yun, doon na, Parang iba-ibang, kakaiba na yung- iba-ibang size na yung mga baboy. Yun na po yun. Tapos na sabi ko, total 1 week pa lang naman ang pera sa ibalik mo na sa akin. Opo. Tapos sabi niya, ay naibili na ng ganon kasi may papalayan, may mga ganon. Basta't madami na siya pong alibay. Nagastos na, in short, yung pera. Oo, sabi niya. nagpariba na siya ng buhok. O yun, ganon. Nag-inom na siya. Kada mag-video call ako, nandun na siya sa may mga party-party. Mga ganon na siya. So, ma'am, ang ibig sabihin yun, naka-video call niyo siya. Opo, Nakita nakaka-video niyo call siya ko. personal. Opo, ang masakit pa po na yan, nakausap ko din yung kanyang mother noong nag-birthday. Nagbigay pa ko sa kanya ng 2K. Doon sa kanyang nanay. Kung saan bagay pa birthday ko doon, o di ganon, okay. Tapos nung nagluwas siya ng Manila, dito nagpunta siya, nanghingi ulit sa akin ng 500. Ma'am, meron ba kayo yung mga chat ninyo na hinihingian ka Kompleto na? pa ako. Kompleto pa ako. From the start na nakilala ko siya, hanggang the end na naging block niya ako. Yun. Nag-block na po siya sa'yo? May block na talaga ako. Totally block na talaga Okay. ako. At nalaman nyo later on, ma'am, na ginagawa niya rin to sa ibang pantao? Nito na lang po ako, nito ko na lang po nalaman noong na nag-ano na nga po ako, na may kutob na ako na ganun. Mismong yung karelasyon niya, interest niya ako. Tapos isa-isa na naglabasan. Ito na nga po, may GC na kami na lahat ng nakarelasyon niya, involved ang pera, si babuyan, lahat babuyan. So, Yun, di ba po, ma'am, sinasabi ko sa inyo. Hindi nga, babuyan. Hindi ko alam kung bakit babuyan Yun nga talaga po, ang yun. pinipili. Ewan ko, baka dahil nakaka-relate sila sa baboy, pero ewan ko. Pero ilang kayo sa GC, ma'am? Ilang kayong naloko 6. sa pagmamahal sa babuyan? Pero sa ngayon daw po, kasabi ng kanyang na karelasyon, mayroon pa daw na naging karelasyon na lalaki na naman dito, na nandito sa Mandaluyong. All around. Okay. All around siya. Maganda siya. Walang pinipili, no? Wala. Strike anywhere. Pero niya yun. Gaano po kayo katagal ba nung relationship? Ano lang po niyo? siya. Wow, kung sa ano po ay months pa lang. Pero sa months na yun, hindi totally talaga kami kung sa ano. Kung kailan niya lang akong tawagan. Ganun. Gamitan talaga, ma'am. Kung kailan niya lang akong tawagan, yun lang. Pero sabihin mo akong tatawag sa kanya, hindi. Ayaw niya, busy daw siya. At saka may months na hindi siya nagsiselfone. Yung pala, yung isa, yun ang kapisan niya. Ibig sabihin, umuwi ng Hong Kong. Opo. Tumatago siya sa akin. Napapansin natin no, na lahat ng karelasyon niya, OFW halos. Opo. Kasi kaya lang ako lang malakas ng loob kasi ako ang umuwi ng Pilipinas. Ma'am Sharon, magandang hapon po. Ma'am, i-confirm ko lang, ano po ang kwentong Yes po. babuyan niyo ni Ma'am Jeannie? Kami po, ako po yung unang ako po yung unang karelasyon niya noong Okay, 2020 pa po. Okay, ma'am. Yung sa amin naman po, yung ano po, yung parang yun nga po yung baboy na binili namin isa kasi gagawin daw po namin inahin para maparami. Yun po, magkano yun. naman Kaso po ang po, hiningi sa inyo, ma'am? binili ko po yun ng 1.8 kasi baby pa po yung baboy. Okay Tapos po. po, yun nga, palalakihin daw po namin, ganon. Tapos, sunod naman po, yung palay naman po.
Totoo Yun naman po po yung ito, ma'am. ano. Totoo naman, nakita niyo may picture ng baboy, binili niya, pinalaki. Opo, meron po. Meron po. Gusto ko sanang makita yung picture, no? Kasi ang tingin ko lang, ma'am, sa dami ko nahawakan ganito, yung picture ng baboy na sinend sa'yo, malamang sinend rin kay ma'am dito, kay ma'am Melchora. Ma'am, ito, pamilya ba yung picture sa inyo? Hindi ko lang Opo, po yan alam nga kasi po. isa O, lang di ba? po yung Sabi sabi. sa inyo, kabisado Yan nga ko na po. yan. Ma'am, Yan nga din po, yung pinasa sa akin. yung picture ng baboy na yan, panigurado, ma'am, lahat kayo nakita yung picture. Yan, lahat kayo, hati-hati kayo sa baboy na yan. Sure ball, ma'am. No? Okay, sige. Thank you, Ma'am Sharon. No? Ang gusto ko kasi establish, kaya kinakausap ko sila lahat. No? Pare-parehas ng scheme. Di ba? Pare-parehas pa ng picture na sinesend sa kanila. Malamang, dumungaw lang yan sa kapitbahay, pinicturean yung baboy ng kapitbahay. Yun na yun. Sa totoo lang, ma'am, hindi lang kayo to eh. Ang daming cases na same ang scheme, papasok sila sa Facebook group na naghahanap ng partner. Nga po. Tapos po nun, mag-offer sila ng negosyo sa partner after a few weeks ng pagiging sila. Opo. Tapos po, pag nakuha yung pera, block, hanap na naman ng bagong partner. Yun nga po yung point ko po. Para sa akin po, kaya po ako naglakas ng loob na lumapit nga po dito na matulungan na para may ano yung pagmumuka niya sa talaga sa ano. Opo. Para hindi na po siya makapambiktima ng another na tao. Iyon nga, ma'am, no? Pero Opo. ang solusyon lang natin sa ganyan is talagang filean siya ng cybercrime niya. Sana po makasuhan po siya kasi hindi naman madaling kitain ang pera ng bilang isang OFW. Buhay din namin na nakataya dun sa paghahanap buhay namin sa ibang bansa. Opo, no? Anyway, sabi ko nga, paulit-ulit na lang pong ganito yung kaso at hindi kami papayag na makakaano siya, di ba? Opo. Makakaulit. Salamat po. The more consistent yung scheme, mas lalakas ang kaso for estafa. Sa totoo lang, yun po ang ano natin eh. Yun ang pinapalapag natin dito eh. Oo nga po. Opo. So pala yan, ma'am. 4,000, one time lang po. Opo. At after nung one time po na yun, ma'am, blinak na po kayo. Hindi po, ano po siya, bali, naghanap na po siya ng iba. Okay. Yung OFW na si Jenna po, si Jenna Fernandez po, yun po yung pinagsabay niya po kami. Okay. Wag naman kayo mag-away-away, ma'am, no? Kasi ang Pinagsabay-sabay kalaban niya po natin kami. dito si... Hindi siya yung ano. Opo. Sige, ma'am, no? So marami nga kayo. May hingin lang ako sa inyong lahat habang nandito kayo. Kailangan namin ng permission. Pwede ba kaming pumasok sa group chat ninyo, ma'am? Opo. Para tignan namin yung listahan ng pangalan na pwede natin gawing complainant. Opo. Okay. Kasi the case here really is estafa, di ba? Opo. Dahil misappropriate niya, no? Ang misappropriation, ibig sabihin, humingi po akong pera sa inyo. Hingi akong 20,000 para sa baboyan. Gumamit akong picture ng baboy para ipakita sa'yo na totoo may baboyan tayo. Later on, misappropriate ko yun by using yung 20,000 mo sa bisyo ko. Opo. Hindi doon sa pinang-uto ko sa'yo na para mabigay mo yung pera mo sa akin. So, sarado, estafa. Ang mas malalalan dito, dahil ginamit niya through means of a computer system, in relation po ito sa ating anti-cybercrime law. Ngayon, I don't know, sa lahat ng nasa video call, ma'am, alam niyo ba kung taga saan siya? Opo, yung kasi po yung iba na nung nakarelasyon niya po, mismo taga doon din sa kanila. At nakikita siya? Ang hindi ko po Ako po. yun, Kayo po, ma'am, nakita niyo po siya personal? Ako nauwi ako Opo, ng magkasama po kami. Okay. nung Sige, go ahead. nagbakasyon ako, umuwi po ako sa kanila. Okay. 2 weeks. 2 weeks lang po. Very good, no? Ibig sabihin yan, we can pinpoint talaga kung nasaan siya para doon tayo magpapadala ng mga processes ng korte. Mga sampina, warrants, if ever. Di ba? So, totoong tao siya. Hindi siya gumagamit ng peking identity. Totoong tao po siya. Pero po, ang masama po kasi dito, ang sabi ni Ate Marites, ultimong pamilya niya, parang kung saan baga ay... Yes. Pinagtatakpan siya. Oo, yun ang point. Pinagtatakpan Alam siya, na- tapos nangungutang din yung mga angkan niya. Sige, ma'am. Sa video call, may sasabihin po kayo, ma'am? More than 1 year din yung relasyon namin. Through LDR din kami. So, last time lang na first na uwi ko, galing dito sa Hong Kong, so nagbakasyon ako sa kanila 2 weeks. 2 weeks lang kasi 3 months ako sa Pilipinas eh. So, same din sa pangyayari. Mula nung naging kami, hindi lang more than, siguro kung kukantahin lahat hindi lang aabot ng 100,000, baka 200,000 pa sa kinenta mo lahat. Kasi, ang daming background dun sa transaction sa sa account ko dito, kung paano magpadala ng
Pilipinas. Ma'am, dun So, napag-uwi ko, sa 100,000, ma'am, ano po ang purpose nun nung binibigay ninyo? Negosyo din daw, apparently. oo. Ang ano niya, sabi niya sa akin, ma, kasi tawag sa akin, ma, kasi dada ang tawag ng mga anak ko sa kanya dati. So, sabi niya, ma, ano tayo ng baboyan? Sabi niya, ikaw mag-finance, tapos ako magpapalago. Believe me, sabi niya, mapapalaki ko yan. So, also that time, dun sa kanila, kukuha, ano ba yan, yung kung tawagin is halili. Opo. Ibig sabihin, magbibigay ka ng pera sa tao, tapos, kung hindi baboy, palay ang ibabayad sa'yo. Mm-mm. So, parang ano ba? So, nagkaroon kami ng baboy, mga 8, tapos 2 inahin. Nakita niyo po in Lahat person, yun. ma'am? Ma'am, di ba 2 weeks po kayo nagstay sa kanila? Nabilang niyo ba yung baboy kung totoong may baboy nga talaga? Nung pagbalik ko rito, saka lang kami nag-build ng kasi syempre, hindi ko pa siya nakita that time. So, hindi pa ako nagbibigay ng ganong kalaki. Pero, nakakapagpadala na ako dati ng pera, gano'n, halimbawa, kunwari, nagkasakit siya. Tapos pupunta ng hospital. Kahit wala mang sakit, o siyempre, sa partner ko, ano gagawin ko? Di magpapadala ko pera. Yung pala, walang sakit. Ganun talaga, ma'am. Tapos, marami siyang alabay. Oo. So, pati sa palayan, kumuha siya ng ilang kahong palayan na gano'n. Kahit piso, wala siya. So, what I did is, nagpadala din ako ng pambayad sa mga tao para mag-araro, yung mag-abono, yung ng mga palay para tutubo ang palay, mga ganon, hanggang paglaki ng palay. So, Okay. lahat sa akin yon. Na hindi ko alam, nung naging kami, that time, na marami na kaming palay, may mga baboyan na, meron pa siyang isa, na parang dinalawa kami din. Parang sila din. Parang dinalawa kami. Pinagsabay-sabay po talaga So, kayo. paalam niya sa akin, pinagsabay kami. Sabi niya sa akin, pakilala niya sa akin that time, yung isa niyang karelasyon is tita niya. Sabi niya, uwi muna ako sa bahay ng tita ko, ganun. Na, kasi umuwi na yung katulong niya, walang kasama yung anak niya, mag-isa lang siya. So, tiwala naman ako. Ganun talaga, Pero, ma'am, sa mundo kasi ngayon. Hindi na lang lalaki ng loloko po eh. Kahit po sa girl-to-girl relationships, talaga nagkakalokohan na po talaga. Grabe No? yung ginawa niya sa akin na, kasi, syempre, yung hirap ko, sobrang stress niya sa buhay. Opo. Sobrang stress niya sa buhay na kahit wala, napipigain ka para makahingi ng pera sa'yo. Syempre may 2 akong anak, may 2 akong estudyante, ako lang bumubuhay sa kanila kahit ando sa side ng ex ko yung mga anak ko. Ako pa rin yung nagsusustento sa lahat. Kasi 8 years kaming hiwalay ng ex ko. So, all the time yan, wala ako naging karelasyon na iba, kundi siya lang. Okay. So lahat ng baboy, wala kahit piso binalik sa akin. Naibenta niya, nakita yung itong isang ex niya ngayon, nakita niya yung naging baboy namin, nakita niya kung paano binenta yung mga palay, pero kahit piso, wala siyang binalik sa akin, kahit sa mga anak ko. Sabi ko nga, mamatay ang buong pamilya mo kung may pinadala ka sa nanay mo. Ang masama pa, pati buong angkan niya, alam na alam ang ginawa niya. Kasi pagka kumukuha sila ng baboy sa mga tao kung may magbabayad, kasama ang kuya niya. So pati ang nanay niya, kausap ako nung Jenny, pag pinatay, kakausapin din yung isa. Okay. So, sa buong pamilya niya, alam na alam nila kung ano yung ginagawa ng anak nila. So yun yung nakakagalit eh. Naging mabuting tao ka na sa kanila, pero ginawa ka pang Di ba? Agree Yun po. yung sobra eh. Sige po, ma'am. Sana kasi pera lang yan eh. Ako, alam ko ng sahod ko rito. Malinaw Yun naman yung na... inilalaban ko ngayon. Okay, ma'am. Sige, salamat po. No? Malinaw naman na pare-parehas talagang ginawa niya sa inyo lahat. Ganun nga po. So, separate counts po to lahat ng estafa. Lahat po kayo, makikipagtulungan po kami, no? Gumawa po kayo ng inyong complaint, kasama po yung NBI. Sir William, magandang hapon po. Sir Hello, William. attorney. Good afternoon. Kami po ay may mga complainants dito sa aming tanggapan na mukhang na-love scam po sila, no, sir? Yes. Estafa in relation to RA 10175, anti-cybercrime law po, ang ating kakaso. Mhm. Pero yun nga po, kailangan namin ng expertise ng ating NBI para mag-fact-finding pa po tayo. Kasi we have to Sige. ascertain the amounts, we have to ascertain yung scheme, kung nasaan ang Yes. pera if possible, and that's the expertise of our NBI. Kaya Yes, kami po ay definitely. humihingi ng tulong sa inyo. Siguro si ma'am, dahil nandito siya sa Pilipinas, can go to you
para po mag-execute Yes, ng sir. ating sinumpaang salaysay. At sana, masabi naman lang natin yung ating Sige, attorney. Jeannie Logatiman, no? Ang pangalan. Oh, No? Jean. So, Sige, sir, sige, attorney. we're hoping na to cooperate with you po regarding this case, Sir William. Yes, attorney. Well, ang office is very willing to accommodate mga ganyang mga cases. Kasi medyo marami na rin tayong mga ganyang mga kaso dito. Opo. Mga love scam. Opo, So, sir. yes, papuntahin na dito, sir, ang complainant natin para at least makuha namin din mga details. Then, we will start our investigation, mag-case build up, and if ever that, makafile tayo kaso. Okay. Yes, yung subject natin. Ayan. So, thank you so much, Sir William. No? Again, we highly respect the NBI dahil nga sa inyong fact-finding skills para po mas pulido ang ating kaso when we do proceed to prosecution. Thank you so much, Sir William. Kami po ay Sige, attorney. makikipag-ugnayan. Thank you, attorney. Apat kayo so far na nagsalita dito sa programa at mukhang pare-parehas po kayo ng style ng pagluloko. Again, that's what I was saying. Yan po ay red flag ng isang estafador. Which means they stick to one scheme because it works. At uulit-ulitin niya po yan. Yun nga po yung point ko po. Opo. Yun po. Until kasi now, po, ma'am, kasi I'm nagbitaw po sure. siya ng salita sa akin na wala daw akong magagawa, na kesyo daw ganun, hindi daw nila ako matutulungan. Well, Yun ang sabi niya sa akin. ayun po, no. Unfortunately, kailangan ko itong sabihin para sa lahat ng nanonood, lalo na sa mga OFWs Opo. natin. Kaya po kayo ang pinipiling biktima ng mga estafador dito sa atin. Kayo ang binibigyan ng mga peking impormasyon, itong mga estafador na to, dahil alam nilang kailangan yung umalis eventually ng Pilipinas. Wala kayong oras maghabol ng kaso. Yun nga po, Diba? ano po. So, doble ingat po sana tayo. Pag OFW tayo, mahirap po kasi talaga mag-pursue ng kaso dito sa Pilipinas dahil matagal ang batas. Yun nga po sabi ko sa kanya noong Opo. nakuha niya sa akin yung 20K. Sabi ko sa kanya, wag mo akong lulukuhin kasi Opo. ako'y uuwi ng Pilipinas. Pag niloko mo ako, may Babalikan kalalagyan ka sa talaga. akin. No? Ayun din yan po, yun nga yun po. Kasi yan po, kaya po naglabasan na sila nang dahil din sa akin. Kaya Opo. sabi ko, wala tayong iwanan sa huli ha. Baka iwanan niyo ako sa huli. Ngayon lang kayo. Hindi naman. Mukhang hindi naman, ma'am. No? Pare-parehas naman yung galit ninyo eh. No? Ang laki. Po, ang Ilang laki po. piso eh. 100,000, di Ilang ba? 1,000? Hindi birong pera eh. Kung 5,000 yung bibigay ko na lang sa kanya. Yun, ako hindi. Ako pinakamalaki. Ayan Okay. lahat, naka-SS, lahat ng pinadala ko. Meron pang, meron pa ako mga kaibigan na pwedeng mag-testigo. Ayan. Buong pamilya ko, pwedeng mag-testigo din. Ayan. Lahat po yan no, ipapadala natin sa NBI kapag tayo po ay pumunta sa coordination po ng ating staff para po mapatawag natin si Ma'am Jeannie. At kausapin natin siya. Ano ba talaga nangyari dito? Di ba? Bakit paulit-ulit kang kumukuha ng pera sa ating mga OFW? Schedule po tayo. Dadalhin po namin lahat ng aming dokumentong hawak at kami po ay makikipagtulungan during the process of our fact-finding. Masasabi ko lang sa iyo, ito na yung sabi ko nga sa iyo, tutuldukan kita na hinahamon mo ako na hindi makakarating tayo sa tulpo, nandito na ako ngayon. Mayroon pang mga kasunod pa, baka hindi lang ako, hindi lang si Ate Marites, madami ka pang mai-scam or na-scam na lalabas pa rin sa TV. At Ayan. makikipagtulungan sa akin na ikaw ay makulong. Okay. Kasi hindi mga madaling kitain ng pera sa ibang bansa. Mahirap po magkudkod ng CR. Aba, may mura ka pa doon ng amo. Ganun talaga, ma'am. No? Pero bawian natin no? Sa lahat ng mga ma'am na nandito ngayon sa video call at sa studio. Babawian po natin. Okay? Thank you Sige. po. Thank you. Thank you so much. Thank you.